And yung iba sa inyo guys is parang slow burn, no? Slow motion yung pasok ng kaperahan sa inyo, pero yun yung binibuild nyo. Parang you're focusing more on your wealth, nagbibuild kayo ng wealth, pinapalakas nyo kahit na unti-unti. Yung iba sa inyo parang ang priority nyo ngayon is mag-save, makapag-save, savings, no? Yung iba sa inyo pwedeng preparation nyo rin yan kasi baka gusto nyo makipaghiwalay sa partner nyo, kaya nag-iipon kayo. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong July to August para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative mga kapixie. Yung New Moon ngayong guys, ngayong July ay sa July 5 mga kapixie, tapos yung next na New Moon naman ay sa August 4. So ang reading na to mga kapixie ay para sa period na yan guys. So unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung message, moon message para sa inyo guys. Meron tayong adjustments are required, okay? So adjustments mga kapixie, flexibility, no? Kailangan flexible tayo sa mga changes or pagbabago na kailangan natin gawin para maka-adjust, maka-adapt, no? Sa mga pagbabago na nangyayari sa buhay natin. Let's say for example, meron kang specific desire dati, tapos nagbago na yung desire mo, so kailangan mo ring i-adjust yung mga plano mo, ganyan. O kaya naman yung sitwasyon mo, no? Biglang may pagbabago sa sitwasyon mo, kailangan mo din mag-adjust, kailangan mong maging flexible, no? Magplano ng naayon sa current situation nyo mga kapixie. And mas madali yon guys, kailangan yon sometimes para mas madali tayong makasurvive sa buhay natin mga kapixie. So for some of you guys na i-analyze nyo ang buhay nyo, maaring kailangan mo mag-adjust, okay, para makasabay ka sa agos ng buhay mga kapixie. So attune to the moon guys, I am re-evaluating my situation, okay? So i-comment nyo yan sa baba mga kapixie. I am re-evaluating my situation. I-re-evaluate nyo, i-re-assess nyo, i-re-analyze nyo yung sitwasyon na inyong kinabibilangan, if kailangan nyo mag-adjust, if kailangan nyo magbago ng mga strategies nyo, mga plano nyo sa buhay, gawin nyo mga kapixie para maka-adapt kayo, okay? Additional meanings for this card guys, your life may be out of balance and this may be causing your issues. It may be time to hatch a whole new plan. So pag out of balance, mas madalas ibig sabihin mas lamang yung nega, okay? Yung nega energy, kaya hindi nagiging favorable sa inyo yung sitwasyon, o kaya napapansin nyo na parang ang bigat-bigat, no? Ng buhay nyo. So again, this is the best time para i-reassess nyo yung situation nyo, para malaman nyo kung ano yung nagkukos ng issues sa buhay nyo, and kung ano yung mga maaari nyong gawin para ma-resolve yung mga issues na yun to bring back balance to your life. And maaring ito rin yung best time para magplano ka ulit, no? Again, sabi ko nga, magplano ng naaayon sa inyong current situation mga kapixie, okay? Something new and exciting is around the corner. May mga bago at exciting, no, na papalapit sa inyo guys. So be ready for those guys. And trust may be required to move this situation forwards. Baka kailangan nyo more trust sa universe, more trust sa sarili nyo, more trust sa mga taong tumutulong sa inyo mga kapixie, okay? Especially kay universe guys, no? And sa'yo na rin, okay? Lalo na kung nagdadasal kayo, di ba? Pag nagdadasal kayo, kailangan you have blind faith, no? Believing in the unseen. Talagang tiwala yan mga kapixie. Wag maatat, wag mainip, no? May mga ganyan tao guys, yung tipong atat na atat.
sa mga minamanifest nila sa buhay nila without them realizing na kapag ka naatat kayo, nainip kayo, you're showing lack of trust and you are causing more resistance, no? Sa buhay nyo, mga kapiksi. So, it's very important na palaging kalmado, chill lang. Dadating at dadating yan. Just do your best to focus your thoughts each day dun sa mga pinagdadasal mo, dun sa mga desire mo. Wala kang mamakitang resulta agad-agad, it doesn't mean it's not working. Okay, dadating din yan. Huwag mong tanongin kung kailan. Okay, alright. So, comment down below. Sagittarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga gabay sa inyo, mga kapiksi. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong 500 pesos discount para sa July promo. Mag-avail na kayo, guys, sobrang ganda niyan habang may promo. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para sa mga kapiksi natin nag-suffer sa mga kabet, guys. Avail nyo na 30% discount until July 31, guys. So, sobrang ganda. Sagittarius, guys, kayo represent ng King of Wands. Ito yung ating moon energy. This is both positive and negative energy, mga kapiksi, no? Yung unahin natin, guys, yung negative energy. Kaya pinag-iingat. For some of you, mga kapiksi, no, this may be a third party issue. Kasi yung iba sa inyo parang sa relationship, mga kapiksi, if kayo ay in a relationship, your person may be cheating on you, mga kapiksi, with a third party, okay? And parang trap kayo dito sa situation na to and hindi kayo makaalis-alis, guys. Ibig sabihin parang this may be recurring, no? Ibig sabihin paulit-ulit na nangyayari. Pwedeng ibang third party ngayon, tapos next month iba na naman, tapos sa susunod iba na naman, o kaya parang nagkaroon na ng multiple third parties, no? Or pwedeng isa rin lang, mga kapiksi, pero parang may habit itong person nyo, guys, na mahilig sa third party, mahilig kung ito'y lalaki, baka playboy, kung siya'y babae, baka playgirl, ganyan. So, yung iba naman sa inyo, guys, parang feeling ko kahit na may mga third parties, parang hindi naman kayo nakikipaghiwalay dun sa person nyo, and parang pwedeng immune na kayo, mga kapiksi, pero nandun pa rin syempre yung emotional pain, yung suffering, guys, no? Kumbaga naiipon lahat sa dibdib nyo, guys. So, meron tayong course, sabi ko nga, guys, meron tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Sa mga naka-resonate, pwede kayo mag-avail nun. Or pwede naman kayo, guys, makinig na lang nung subliminal natin na pampawala ng kabit para ikaw piliin, pampaloyal, pampawala ng balakid. So, yung apat na subliminal na yun, yun yung the best na subliminal para sa third parties. Pero, yeah, mag-ingat na lang kayo, guys, and kayo naman yung makakapag-resolve niyan, no? Kung gusto nyo magstay or iwanan nyo, nasa sayo, inyo pa rin yan. Pero yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko, di ba sabi ko nga sa inyo, parang sanay na kayo, pero nandun pa rin yung emotional pain. Pero I'm sensing na yung iba sa inyo, you're focused on your healing, you're focused on pagpapatawad, and parang gusto mo na lang i-focus yung attention mo sa sarili mo. Kasi yung iba sa inyo parang medyo bata. Baka bata pa kayo nung nagka-relasyon kayo ng person nyo. So, yung mga tipong high school, college pa lang kayo nung naging magjowa kayo, parang medyo immature pa, ganyan. And yung iba naman sa inyo, baka medyo immature naman yung inyong partner or specific person. Pero it doesn't justify, no? Hindi yun pang justify para mambabae or manlalaki sila.
And yung iba sa inyo guys is parang slow burn, no? Slow motion yung pasok ng kaperahan sa inyo, pero yun yung binibuild nyo. Parang you're focusing more on your wealth, nagbibuild kayo ng wealth, pinapalakas nyo kahit na unti-unti. Yung iba sa inyo parang ang priority nyo ngayon is mag-save, makapag-save, savings, no? Yung iba sa inyo pwedeng preparation nyo rin yan kasi baka gusto nyo makipaghiwalay sa partner nyo, kaya nag-iipon kayo para maging independent kayo. Pero yung iba naman, parang gusto nyo lang talaga mag-save para makapag-build kayo ng wealth. Pero ito is slow burn. Ibig sabihin, hindi ito mabilisan na pag-iipon. Hindi ito mabilisan na pag-unlad ng pera. Pero ang maganda nito is fino-focus nyo. So, maganda may pumapasok na pera sa inyo, mga kapiksi. Okay? Nandun yung mga regrets, nandun yung mga pagsisisi, no? Sometimes nga guys, parang feeling ko, nagsasorry na sa inyo yung person nyo, pero parang hindi na kayo naniniwala. Parang alam nyo na pag pinatawad nyo ngayon, parang bukas, yan, no? Parang bukas, iba na naman, nandun na naman, babalik na naman siya sa dati. Okay? And yung iba sa inyo, parang pagod na kayo sa kakaiyak, pagod na kayo sa aksaya ng luha dun sa person nyo, kasi nga yung belief nyo na playboy sila or playgirl sila nandun na. Okay, so kapag ka ganun kasi yung paniniwala nyo sa kanila, hindi talaga sila magbabago. Ayan, no, saksak puso, mga kapiksi. Ibig sabihin parang talagang tagos na sa damdamin nyo lahat ng pasakit dahilan dito na ginagawa sa inyo ng person nyo. Yung iba sa inyo guys, malamig na, no? It's either nanlalamig kayo sa person nyo or malamig sila sa inyo, or baka parehas na rin kayong nagkakalamigan sa isa't isa. Pero yung iba parang hindi pa nakikipaghiwalay. Okay, parang ano lang, okay, magjowa pa rin, nagsasama pa rin, pero wala nang intimacy, wala nang affection. Yung iba baka puro away na lang din yung nangyayari sa inyo guys, no? Pero yung iba parang nakikisama alang-alang sa mga anak or whatever reason, baka mahal nyo pa, pero parang mas lamang na yung galit kaysa dun sa pagmamahal. Okay? But then again guys, sabi ko nga, more focus kayo more on sa pag-establish ng inyong kaperahan. Lalo na kung parang ano, kasi yun na lang yung outlet nyo, no? Magpapakabisi na lang ako sa pagpapayaman kesa mas stress ako dito sa jowa kung sobrang sakit sa ulo. Ganun na lang, no, yung mindset ng iba sa inyo. And okay lang din naman yan guys, it's your choice. Kung gusto nyo magstay sa relationship, walang problema. Kung gusto nyo umalis sa relationship, wala din problema, kasi sitwasyon nyo naman yun eh. Kayo yung nakakalam ko ano yung makakapagpasaya sa inyo or hindi. Okay? Pero ang importante is don't lose yourself, mga kapiksi. Focus on yourself, focus on your healing, focus sa inyong kaperahan guys, para talaga maging ma-okay pa rin kayo. Okay? Alright. So comment down below, mga kapiksi, feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal guys, pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye bye.